edukasyon hindi lamang makakamtan sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Para sa mga batang lansangan, merong Kariton Classroom. Talaga namang ibang klase. Mula sa kahong paglalagyan ng mga dyaryo, sakong pagsisidla ng mga bote, at payong nagagawing panangga sa init at ulan. Handa na ang mga kabataang ito para sa kanilang pagbobote dyaryo. Ay, Goyong, pwede po mahingi yung kalakal po? Pero ang kikitain daw nila sa pangangalakal, hindi nila ipanlalaman tiyan. Sa halip, may mas malalim sila ritong paglalaanan. Wala po dun sa pagbobote dyaryo po. Yung mga perang kinita po, pinapabili po ng tinapay para po ipakain dun sa mga bata. Pagkagaling ng junk shop, ang kariton na kanina'y dyaryo't bote ang laman, lalagyan naman nila ng iba't ibang gamit sa eskwela. Dahil ang karitong ito magsisilbing paaralan ng mga batang lansangan. Ang tatayong mga guro ang mga kabataang ito. Ito ang tinatawag nilang Kariton Classroom. Classroom sa kalye para sa mga batang lansangan. Kumpleto ito sa gamit. Tamang-tama ito sa mga batang lansangan na napakarami dito sa ating lungsod. Para mas makita natin yung ambience na parang school siya, meron ding flag. Nilalakad namin sa buong araw mga humigit kumulang 5 kilometros. Proyekto ito ng Dynamic Teen Company. Karamihan sa mga kabataang ito, aminadong patapon noon ang buhay. May iba nga sa kanila nalulong sa droga. Pero ang kinahuhumalingan na lang daw nilang bisyo ngayon, pagtuturo sa mga kapwa nila batang lansangan. Ang pinakabata sa mga munting gurong ito, si Chris, 10 taong gulang. Alam mo nang tumulong sa mga bata. Oh, saan ba nang gagaling yon? Bakit? Bakit gusto mong tulungan yung mga kapwa mo bata? Dahil po yung iba kasi po hindi na nakapag-aral po, kaya po tumulong po ako dito po. Bakit kailangan matuto ng mga batang lansangan? Pag batang lansangan kasi po parang walang alam po, dapat silang maturuan po. Bakit kayo napunta sa kalye? Po kasi parang wala po kami kinakain. Tsaka namamalimos na lang po kami para may makain po. Sa dump site na ito dating nangangalahig si Chris. Kwento niya, nung minsang nag-unahan daw sila sa paparating na truck ng basura, na itulak siya sa nasusunog na gulong. Dahilan para malapnos ang kanyang braso at likuran. Dahil walang pampagamot ang kanyang mga magulang, Dynamic Teen Company ang sumagot sa kanyang pagpapagaling. Times 3. Sila na rin ang kumupkop kay Chris at libre nila itong pinag-aral. Mula noon, tumigil na si Chris sa pambabasura at bilang pagtanaw ng utang na loob, nagboluntaryo siya para maging guro sa Kariton Classroom. Kinalikuran ko yung pangangalakal dahil ayaw kong habang buhay na maging basurero po. Sa araw na ito, muling binalikan ni Chris ang dating pinagtrabahuhang dump site. Hindi para mamasura, kundi para turuan ang mga dati niyang kasama. Anong letter to? C! Ayan po, ayun yung mga pinakabata po namin mga tinuturuan na magsulat at saka magbasa. Ito na po yung pinakamatanda po na tinuturuan. Ayan po sila, naglalaro po sila. Ang hatak po namin yung mga hindi talaga nag-aaral po. Bukod sa pagbabasa, pagsusulat, pagsasayaw at pagkanta, meron din silang mobile clinic kung saan ginagamot ang mga sugat ng kanilang mga estudyante. Dito, eksperto na raw si Chris. Sanay na po ako sa mga sugat po Dati din po, madami rin po sugat po. Sinasabi po nila sa akin po, magaling daw po ako po. Katulong ni Chris sa gawaing ito, ang best friend niyang si Ichan.
Nung simula po, in-invite po ako ni Kes po sa Kariton Classroom po. Pagkatapos, yun po, pumayag na rin po ako na sumali. Biglang nasaya na rin po ako. Meron din silang mobile canteen kung saan libre ang pagkain. O, ayos ng pila. Ikaw na tinuro, magsisinungaling ka pa? Oh, nek. Ay naka. Baba, ito oh, pinapatulan mo. Sa misyong ito ng Dynamic Teen Company, sanay na raw sila kapag nagkakabangayan ang kanilang mga estudyante. Sa ganitong mga pagkakataon, nakahanda lagi ang mahaba nilang pasensya. Kasi kaya nag-aaway, binubuyo nyo pa eh. Go nek kayo ng go nek eh. Sa lugar na ito talaga may mga ganong naghahabulan, may nagbabatuan, may nag-aaway. Lalo na itong mga batang to, kaya doon namin sila iniiwas eh. Sa mga ganong mga violence na natututunan din nila sa paligid nila. Pagkatapos nilang magturo sa dump site, sa ilalim ng tirik na araw, mano-mano muli nilang itutulak ang kanilang kariton. Lahat ng ito, titiisin nila para makapagturo sa susunod nilang destinasyon sa sementeryo. Bilang bata, dapat tayo maging malinis at dapat tayo maging malusog yung ating mga katawan. Binasag ng tinig ni Chris ang katahimikan ng Camposanto. Dito itinuro niya sa kanyang mga estudyante ang tamang paraan ng paglilinis ng katawan. Mula sa pagsisipilyo hanggang sa paliligo. Pero ang pinakamahalaga raw nilang itinuturo, kabutihang asal. Tinuturo din namin sa kanila yung values. Pag hopeless ka na, yung faith kay God, yung panghahawakan mo talaga eh. Sa dami ng mga estudyante ng Kariton Classroom, tila walang kapaguran ang mga guro nito. Although mahirap po talaga, guys, napawis na kami. Makita lang po namin yung mga, kahit simple, ang maliliit ng ngiti dun sa mga maruruming mga bata. Masaya na po kami. Sa isang bansa kung saan ang edukasyon ay nagiging pribilehiyo imbes na karapatan, malaki ang naitutulong ng Kariton Classroom para kahit papaano matuto ang mga kabataan. Lalo pat ngayon, higit kailanman na ang pinakamabisang armas para labanan ang kahirapan, karunungan.